Lahat ng talunan, walang gantimpala. Lahat ng talunan, pinagtatawanan. Pero lahat ng mga nagtatagumpay, may pagpapala. Magandang umaga po sa inyo lahat. At lalo tigit po ay sa ating Panginoon. So tayo po muli ay mag-aaral po ng salita ng ating Panginoon. So ang ating pag-aaralan po ay pinamagatang huwag susuko sa buhay. Sapagkat ang umaayaw ay hindi nagwawagi. At ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Walang gantimpala ang mga natatalo. Lahat ng talunan, walang gantimpala. Lahat ng talunan, pinagtatawanan. Pero lahat ng mga nagtatagumpay, may pagpapala. Ano po? At may kasayahan. Kaya bilang mga tao, bilang mga anak ng Diyos, kailangan wala po sa isip natin ang pagsuko. Ano po? Tayo mga anak ng Diyos ay inhalin tulad ng Diyos sa mga sundalo. Tayo ay mga kawal ni Kristo. No retreat, no surrender. Walang ayawan, walang atrasan sa paglilingkod sa Panginoon. Walang atrasan sa hamon ng buhay. Kahit gaano kahirap, kahit gaano kabigat ang problema, ano po? Walang atrasan, tuloy ang laban. Sapagkat ang umayaw ay hindi nagwawagi. Eh kung ikaw di na may aayaw bandang huli, ngayon pa lang umayaw ka na. Oh, sayang lamang yung sinimulan. Diba? Sayang lang. Kung ikaw ay aayaw din, huwag ka na pong magpatuloy pa. Magtulog ka na lang habang buhay para wala pong masyadong pagod. Kaya nga po ang mga manlalaro at bilang hinalintulad ng Diyos sa manlalaro, hinalintulad ng Diyos sa mga kawal, talaga pong sila ay puspusan na nag-iinsayo sa kanilang buhay. Ano po, mga sundalo, madilim-dilim pa, hindi po ba alam? Pagka minsan kaya kakahul-kahul ang aso, ano po, tuwing gabi, hindi po natin alam minsan, mga sundalo po yung nagumagala. Nagpapatrolya po yun sa gabi. Madaling araw, kakahul-kahul ang aso. Minsan, hindi po natin alam, mga sundalo po yan. Umuulan, bumabagyo. Lumalakad po ang mga sundalo. Nagpapatrolya sila. Ano po? Bakit? Tawag po yan ng tungkulin na eh. Bahagi po ng kanilang buhay yun. Wala ka pong makikita sundalong pagpasok mo sa kampo lahat na kahilata. Ano yun? Ano yun? Pagpasok mo sa kampo, mga nakahilata ang sundalo. Baldado yun, hindi sundalo. Ano po? Walang sundalong pahila-hilata. Walang sundalong kakaang-kaang dyan. Lahat ng sundalo, yan po ay mga alerto palagi. Kaya nga po ang isang tao, pagka talagang sundalo po yan, batikan, itsura pa lang, makikita mo na. Makikilala mo siya, kahit hindi po siya naka-uniforme. Dahil yan na po ang kanyang kinamulatan ng kanyang katawan. At bilang mga anak ng Diyos, bilang mga tao, kailangan patuloy po tayong lumaban sa hamon ng ating buhay. Sapagkat sa mundo ito ay napakarami pong kalaban. Napakarami pong kalaban sa mundo ito. Opo. Unang-unang kalaban, pera. Oh. Di ba ka, kung wala kang pera, lagi mainit ang ulo? Ay, pag may pera, sus, kalamig. Di ba? Pag walang pera, laging mainit ang ulo. Ayaw na magsimba. Sisimba na naman. Sabihin ni pastor, pagpapalay. Wala naman akong pera. Hindi naman ako nagkakapera. Ay mukha ka lang palang pera. Ano po? Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi sa pera. Ang sabi sa Biblia, kailangan magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. At alam ko naman, na kapag tayo naglilingkod sa Diyos, alanganin namang pabayaan ka ng Diyos. Di po ba? Eh, pastor, bakit wala akong pera ngayon? Nabayawan ba sa inyo?
Tanong mo sa Panginoon, bakit wala kang pera? Ano? Malinaw ang sinabi ng Diyos. Lahat ng kailangan natin ay pawang idaragdag sa ng Panginoon. Kung tayo ay maglilingkod sa Panginoon, ay bakit wala kang pera? Baka hindi mo kailangan. Ano po? Baka hindi mo kailangan, kaya wala kang pera. At pag kailangan mo, doon ka bibigyan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay mas maalam sa lahat. Ano po? Yung alam mo, tatawanan lang tayo ng Diyos. Yung mga alam natin, tatawanan lang tayo ng Panginoon. Mas maalam ang Diyos sa lahat ng bagay. Kaya nga po, napakasarap na tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Sapagkat tayong mga anak ng Diyos ay kailangan maging matibay sa pananampalataya. Ang sabi sa aklat ng Santiago 4:7, ang sabi ko ay ganito, kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo. Para po pala tayo ay magtagumpay sa ating buhay paglilingkod sa mundong ito, para po tayo ay magtagumpay sa ating pamumuhay, ano po, meron pong susi. Ang sabi dito, kaya nga, pasakop kayo sa Diyos. Kung gusto na po nating magtagumpay sa ating buhay sa mundong ito, ay unang-una, magpasakop tayo sa Panginoon. Alam niyo po ba yung mga taong walang Diyos at hindi nagpapasakop sa Diyos? Yun po yung mga taong mabilis matalo. Marami siyang pera, pero bakit hindi maganda ang takbo ng kanyang buhay? Ano po? Wala siyang pera, pero bakit maganda ang takbo ng kanyang buhay? Maganda ang kanyang pakiramdam. Ang susi, pasakop unang-una sa Diyos. Sa dami ng kalaban sa mundong ito, problema. Mo ba? Problema sa pamilya mo, problema sa kaibigan mo, yung inaakala mong kaibigan mo. Kung pala, Judas Iscariote, ano po? Pinuring mong kaibigan, kung pala Judas Iscariote. Siya pang maghuhudas sa iyo. At kung yung inaakala mong hindi mo kaibigan, yung pala tunay na kaibigan. May mga tao kung ganyan ay, na kung sino pa tinuturing mong kaibigan mo, bandang huli, malalaman mo, Judas pala. Hindi pala ganun ang turing niya sa'yo. At yung baliwala sa'yo, yung pala ang maasahan mo. Ano po? Problema sa kaibigan, problema sa pamilya, problema sa kakilala, problema sa buhay, at higit sa lahat, yung problema mo sa iyong sarili. Pinakamahirap po sa lahat ay magka-problema sa sarili. Pag sarili mo na ang problema mo, naku po, ay wala pong makakaawat niyan. Oo. Sasambunutan mo na yung ulo mo. Alanganin, awatin yung kaliwang kamay mo. Wala po. Pag ang problema mo ay nasa sa iyong sarili na, wala na kung sinong pwedeng umawat niyan. Kaya ang sikreto, pasakop sa Diyos. At kapag tayo nagpapasakop sa Diyos, nalalabanan po natin ang mga problema. Napakahirap po mga problema. Ano po? Eh, kalimitan nga minsan sa tao. Hindi pa nga tapos yung problema niya. Pinoproblema pa niya yung problema ng kapwa niya eh. Nakakita ka na kung ganyan? Magang-maga pupunta doon sa bahay ng kapitbahay. Ano po? Problemado doon sa isang kapitbahay. Ano ba, Mare? Nakakasakit ng ulo yung kapitbahay namin. Ang lakas-lakas, magpatugtog. Kala mo mga bingi. Pilit-pilit naman ang bahay. Pero panugtog pagkalakas-lakas. Kala mo, ang laki ng bahay. Problemado sa kapitbahay. Samantalang yung problema niya ay hindi masolusyonan. Ala, sabi nga ng mga tumatatanda, bago mo walisin ang bakuran ng iba, bakuran mo muna. Tama ba ako pwede? Bago mo walisin ang bakuran ng iba, bakuran mo muna ang iyong nilinisin. Ano po? Ako sa mga anak ko, talagang
May pagka-military discipline po ako sa mga yan. Bakit? Dahil binabakuran ko po ang sarili kong bakuran. Ano po? Pag ako po nagsuswito sa mga anak ko, talagang nasa sa isip ko pa din ang sabi sa Biblia, pinapalo ng magulang ang kanyang mga mahal na anak kung ito'y nagkakamali. Ano po? Kaya bilang mga anak ng Diyos, bilang mga tao, kung gusto po natin tayo magtagumpay sa mundo ito, pasakop sa Diyos. Ay kung ayaw magpasakop sa Diyos, hindi ka po magtatagumpay sa mundo ito. Sabihin na natin mayaman ka. Sabihin na natin magaling ka. Sabihin na natin may sinasabi ka sa buhay. Kapag wala kang pagpapasakop sa Panginoon, hindi ka po magtatagumpay sa mundong ito. May kulang at may kulang pa rin. Ang taong walang Diyos sa kanyang puso, lagi nating tatandaan, may kulang sa kanyang buhay. Kaya unang-una, kung gusto po nating magtagumpay, ay pasakop po tayo sa Diyos. Upang tayo magtagumpay sa ating mga problema. Magtagumpay sa kahirapan. Ano po? Magtagumpay sa mga hamon ng buhay. Ang dami pong hamon ng buhay. Napakaraming hamon sa buhay. Oh, maraming naghahamon din ah. Maraming naghahamon. Maraming hamon. Pag pinatulan mo naman, iyak-iyak bandang huli. Ano po? Pag hamon ng buhay, labanan. Ganun lang eh. Ano sabi? Pasakop kayo sa Diyos. Pangalawa, ang sabi, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo. Labanan daw po ang diablo. Labanan ang diablo at lalayuan niya kayo. Para pala tayo ay magtagumpay sa ating buhay na ito, ay unang-una, pasakop sa Diyos. Pangalawa, labanan ang diablo. Pag nilabanan mo daw ang diablo, lalayo sa iyo. Kaya pala ang taong duwag, talunan. Ano? At kahit daw po ang diablo, pag nilabanan mo, lumalayo. Subukan mo. Yung mga nagtatapang-tapangan, yung mga naghahari-harian, yung mga malalaking angkan, na gusto maghari-harian, na baluktot naman ang alam, labanan mo. Pag sa'yo hindi tumigil sa'yo yan eh. Diba? Pero kung hindi ka lalaban, at pakikita mo, takot ka sa kanila, naku po. Sabi nga, ay bubulihin ka ng mga yan. Bubulihin. Oo. Parang sa'yo lang daw. Okay. Kaya kailangan lumaban. Ganon din po ang problema. Ganon din po ang pagsubok. Ganon din po ang mga pagsulabanan mo. Pag hinamon ka, huwag mo labanan. Pag binanatan ka, tsaka ka lumaban. Ano yung mga hamon-hamon? Parang asong askal lang po yan. Kakahol-kahol. Di ba? Ang aso, kakahol-kahol. Ako malimit ako duman sa maraming aso. Alam ko ang asong kakagat. Sa experience ko po, alam ko po ang asong kakagat. Naku, doon ka mag-ingat sa asong dito matahol, pero ngingiti-ngiti. Nakakasad yung ngiti eh. Pailalim pa. Buti kang mahanap sa'yo eh, pailalim ang ngiti eh. Kaya yung taong ngingiti-ngiti at pailalim, ngiting aso yun. Opo, pag sinabing ngiting aso, ibig sabihin pag ngiting aso, yung pinakakayamot. Oh. Tignan mga aso pag ngingiti. Talagang tinitignan ko ang mga aso eh. Pag ako lumalakad, dahil ako marami akong napuntahan lugar, alam ko po talaga sa aso ang kakagat. At inuunahan ko yan para hindi ako kagatin. Ano po? Pero yung asong kahol ng kahol, kahit saan ka pumunta, kahol ng kahol. Pag iyak pinagulat, iiyak agad yan. Opo, ganyan po ang mga ugali ng mga aso, asong askal. Kaya bilang mga anak ng Diyos, bilang mga tao, kailangan daw po ay, ano sabi? Labanan ang diablo. Labanan ang problema. Huwag po tayong padadaig sa problema. Ano po? Namamagala yung kanang kamay ng kanang talampakan mo eh.
namamagalang lalaki mo sa talampakan eh. Kala mo eh, sinakalubang ka ng langit at lupa eh. Parang gusto mo nang sumuko. Mamatay din yata ako. Naku po, mga kapatid. Labanan ang problema. At ikaw ay lalayuan niya. Sapagkat ang demonyo, ang sabi sa Biblia, parang liyong ato-atungan. Paali-aligid lang sa iyan. Hindi daw po yan nagpapahinga 24 oras. Pagising mo pa lang sa umaga, hindi ka pa nagmumumog. Andiyan na sa gilid niyan. Gagalitin ka na kagad niyan. Bago ka matulog, andyan pa din yan. Maging sa panaginip na minsan, ginagalit ka pa din ay. Ano po? Pagkagising mo, iyon na naman. Yan daw po ang trabaho ng leon, ni Satanas. Parang liyong umaato-atungan. At naghahanap ng masisila. Ibig sabihin, talagang gagalitin ka para ikaw ay umayaw sa paglilingkod sa Panginoon. Oh. Ay, hindi naman yan si Satanas bababa na may sungay. Ano po? May sungay, may buntot, may bigote, may pangit ang mukha. Hindi. Gagamit yan ng mga tao para ikaw ay galitin. At kapag ikaw ay hindi nagpasakop sa Diyos, talaga kung ikaw ay susuko sa paglilingkod sa Panginoon, mabuti bang hindi na magsimba? Linggo-linggo. No? Kung kailangan ko magsisimba eh, at saka pa ako gagalitin eh. Subukan ko nga. Itong kapitbahay ko ito. Subukan niya akong galitin ngayong linggo, hindi ako magsisimba. Talagang, kakaalam kami. Hindi nga nagsimba. Ano po? Sino naman daw kaya lugi kung hindi ka magsimba? Talagang hindi daw muna siya magsisimba. Makasubukan nga. Susunod na linggo, ganun na naman. Hanggang umabot ng ilang buwan, ilang taon, hindi na nagsisimba. At pag nasasalubong na ng mga kapatid sa pananampalataya, piting aso na din. Bakit? Baka ay ayaw pasakot sa Diyos ay. Kaya siya ay nadahil ng mga problema. Alam niyo po ba yung mga tao na wala sa Panginoon? Ano po? Nahihirapan po yan magtagumpay sa mundong ito. Nahihirapan po yan magtagumpay sa mga problema. Kahit pa sabihin mo sa damak ang pera mo, kaya kang bigyan ng problema na hindi kaya ng pera. May mga problema hindi ko kaya ng pera at mas marami. Ano po? Mas maraming problema na hindi kayang solusyonan ng pera. Pero maraming problema at halos lahat ng problema kayang solusyonan kapag tayo ay nasa Panginoon. Bakit? Lahat ng bagay, nilikha ng Diyos. Lahat ng kailangan natin, nasa sa Diyos. Kaya kung ano man ang ating problema, kaya kong ibigay ng Panginoon. Kaya nga kung hindi nyo napapansin, minsan, at baka nga lagi-lagi, nakakaranas ka ng galit, ay di po ba? Galitin ka talaga eh. Ugali ni Satanas yan eh. Yung manggalit. At pag wala ka sa Panginoon, talagang magwawala ka. Salamat na lang. At tayo ay nagpapasakop sa Panginoon. At iyan po ang ating pinakang susi upang tayo ay magtagumpay sa mundong ito ang magpasakop sa Panginoon. Resist the devil and he will flee from you. Pagka daw po nilabanan ng demonyo, at kahit yung mukhang demonyo, pag nilabanan mo, magmumukhang asong askal yan. Uurong po ang buntot niyan. Kasi walang anak ng Diyos na duwag. Walang anak ng Diyos na duwag. Lahat ng anak ng Diyos, matatapang. Lahat ng anak ng Diyos matatapang. Isubukan pa. Diba? Kahit subukan. Patutunayan natin, walang anak ng Diyos na duwag. Lahat ng anak ng Diyos matapang. Bakit? Hindi tayo maatras sa problema eh. Samantalang yung iba, ang liit-liit na problema. Ano na? Umaalis na, tumatakas na. Manirahan sa isang lugar, 10 taon. Ano?
Pag may problema, aalis. Lipat ng ibang lugar. Problema, aalis. Parang ibon na lamang na. Samantalang mga anak ng Diyos, kahit gaano kalaki ang problema, iyan po ay nananatiling matapang. Hinaharap niya ang problema katulad ng isang agila. Na kapag may bagyo, hindi po natatakot ang agila. Natutuwa pa. Dahil gustong-gusto ng agila maglaro kapag malakas po ang hangin. Kaya kapag ang lugar may mahangin, ay, talaga po, napakasarap po maglaro dyan. Opo. Bakit? Dahil yun po ang nagpapatibay ng ating pananampalataya. Ang mga problema. Kaya matuwa na po tayo, matuwa po kayo kapag kayo nagkakaroon ng problema dahil sa problema, pinapatunayan ng Diyos kung gaano siya makapangyarihan. Kaya huwag po kayo magsisisi, huwag po kayo malulungkot, huwag po kayo maayaw, huwag kayong susuko kapag kayo may problema. Dahil kapag ikaw ay nagpapasakop sa Diyos sa panahon ikay may problema, doon ng Diyos kayang ipakita ang kanyang kapangyarihan. At doon natin papatunayan kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng ating Panginoon. So ang ating po pinag-aralan, kailangan po ay huwag tayong susuko sa buhay sa mundong ito. Tayo tumayo, tayo na lang. Panginoon, salamat po muli o Diyos ng marami sa inyong mga biyaya, pag-iingat sa bawat isa sa amin. Purihin po o Diyos ang inyong dakilang pangalan. Patawarin po kami sa lahat ng aming kasalanan, sa isip, sa salita at sa gawa. Malaki man, maliit, hayag man o di hayag. Panginoon, sinasadya man o hindi, patawarin po kami at kayo ang mataas sa buhay ng bawat isa sa amin. Ang mga kapatid namin na wala dito, sa susunod ay makakasama po namin sila. At kung paano nyo kami ningatan sa isang linggo nakalipas, mas lalo tigit po sa isang linggo aming harapin. Magpapalang financial, material, physical, lalo tigit o Diyos spiritual, ipagkalabing po sa bawat sa amin, sa inyo po lahat ng kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Amen.